Lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig nyo ako ngayon. May dahilan kung bakit napapanood nyo to. Marahil dinala ka dito ng mahal na pong Jesus Nazareno. Na-curious ka ba dun sa title ng video? O naghahanap ka ba ng sign mula kay Lord? O baka sadyang deboto ka niya, deboto ka ng Senyor, at gusto mo lang makinig ng kwentong tungkol sa Kanya o yung mga kwentong Nazareno. Ngayon kung sumakto lang talaga na nakita mo to biglaan sa feeds mo, nakita mo lang bigla sa internet, sa YouTube, sa Facebook, marahil dahil tinatawag ka ng mahal na Senyor. Hindi ito coincidence lang o nagkataon lamang dahil lahat ng nangyayari merong dahilan. Magandang araw po sa inyo. Nagsimula po akong magbahagi ng mga kwentong Nazareno kasi gusto kong mag-share para kahit papano mapakilala ko sa inyo ang debosyon ko, ang debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil yun naman ho ang bilin sa amin, ipakilala ang Nazareno sa tao o ilapit ang Nazareno sa tao at ang tao ay ilapit sa Nazareno. So bukod doon, gusto ko rin pong maka-inspire. Gusto ko rin maka-motivate, lalong-lalo na doon sa mga gutom sa inspirasyon, yung mga lugmok na, hindi na alam ang gagawin, yung mga naghahanap ng sign mula kay Lord. Yung video po na ito ay sa sentro lamang sa mga pagpapatotoo sa biyaya at pagmamahal ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya boses ko lamang po yung maririnig nyo habang nagkukwento ako at gumagamit lang din ako ng mga sarili kong kuha na video kapag bumibisita ako sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, o mas kilala natin na sa tawag na Quiapo Church. Yung nakikita nyo po ngayon ay kuha ko nung third annual Manila Marian Grand Procession. Ito po'y ginanap sa Kartilya ng Katipunan. At yung prosesyon ay tumagal hanggang 9:00 ng gabi. Ay binabasbasan po sa Camba Street sa Nuestra Señora de la Soledad sa San Nicolas sa may dulong banda ng Divisoria, doon banda. At nakakatawa kasi ang daming nakilahok, ang daming sumama. Nakita ko pati ang Birhen ng Antipolo mula mismo sa Antipolo Cathedral ay sumama rin para in-establish to ni Father Douglas sa pagkakatanda ko. Pangatlong beses pa lang tong nagaganap sa ngayon. Pinagpatuloy ni Father Danichi. At gamit ko rin tong mga kuha ko na to kasi ngayong Biyernes ay August 15. So itong episode po na to ay kasabay ng kapistahan ng Assumption ng ating mahal na ina, Blessed Virgin Mary. At konting pangaral. Si Mama Mary po ay iniakyat sa langit, kaya po Assumption. Pinagkaiba niya sa Ascension
yung kay Heso Kristo, kay mahal na Jesus Nazareno, siya po ay umakyat ng kusa sa langit. No? After ng Pasko ng Pagkabuhay, ilang mga linggo ang dumaan, siya ay umascend. Yun naman ay tinatawag natin na ascension. Itong kay Mama Mary ay assumption, kasi siya po ay iniakyat sa langit. Ayun po. So, may gusto rin po akong ikwento nung kapistahan o misa novenario, no? Misa novenario nung para sa Redemptorist Church sa Baclaran, o yung ating National Shrine of Our Mother of Perpetual Help, o yung mas kilala natin sa mahal na ina ng laging saklolo. So, nung June 26, 2025, yung ikasyam na araw ng Misa Novenario para sa kapistahan, may isa po dong nagbigay ng kanyang testimonya, si Engineer Lara Denise de las Alas. Ang ganda po ng kwento niya. Ang ganda ng shinare niya ng kanyang pagpapatotoo, kanyang journey ng pagiging deboto ng mahal na ina at ng ating Jesus Nazareno. Gusto ko po i-share sa inyo yung mga sinabi niya sa Thanksgiving letter niya. So, bago po kasi magsimula yung misa, ay per day, merong tinatawag na sa pagkakatanda ko, Devo testimony yata yung tawag nila. So, yung mga deboto na gusto magbigay ng testimonya o yung gusto magpatotoo, tulad ng ginagawa natin ngayon, ay ayun, isa-isang merong nakalaan na bawat araw. So, isa ikasyam na araw nung Misa Novenario, ang nakatoka ay si Engineer Lara Denise de las Alas. Ito po yung letter niya, yung kanyang Thanksgiving letter. Mahal na ina ng laging saklolo, una, walang hanggang pasasalamat sa iyong awa at pagmamahal. Maraming salamat din po sa inyong mahal na anak sa bawat araw at blessings na ipinagkakaloob nyo sa amin. Muli po ay nandito na naman ako upang magpasalamat at magbahagi sa inyo kung paano ako lumakas, bumangon at lumaban kahit minsay nabigo. Bata pa lamang po ay nagsaserve na ako sa aming simbahan. Actually, 10 taon na po ako naglilingkod sa simbahan bilang choir at lector. Marami na pong pagsubok ang nalagpasan, at isa na po dito ay kahit 11 years nang nasa heaven ang aking ama, ay nakapagtapos po kami ng aking ate sa pag-aaral na may kurso bilang Bachelor of Science in Medical Technology, at ako bilang Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Sa tulong at awa ninyo, August 2024, sabay po kaming magbo-board exam ng ate ko. Bumili kami ng bagong damit, pantalon, sapatos at kahit pulang underwear at kung ano-ano pa. Nagpatasa din po ako sa aking mga professor ng lapis. Sinipa ang upuan na aking inupuan at hindi na lumingon pa sa venue para hindi na daw po babalik. In short, marami po akong pamahiin na
pinaniwalaan. Pagkatapos ng ilang araw, lumabas ang resulta ng medtech board exams at sa pangalawang pagkakataon, wala pa din ang pangalan ng ate ko. Natakot po ako kasi humingi ako ng sign na kapag pumasa siya ay papasa din ako. Ngunit ilang araw pagkatapos lumabas din ang resulta ng mechanical engineering board exams at wala rin po ang pangalan ko. Sobrang sakit kasi alam ko po sa sarili ko na ginawa ko ang lahat at bilang taong simbahan, inakala ko po na madali kong makukuha ang hinihingi ko. Ngunit mali pala ako, hindi pala garantiyang makukuha natin ang lahat ng dasal natin kahit gaano tayo ka-faithful. Ilang araw po akong hindi nagdasal, pakiramdam ko nagtampo ako kay Lord. Lalo na nung nalaman kong sa aming 14 na magkakaibigan, ako lang po ang hindi pumasa. Pero may isang taong nagpamulat sa akin, may plano raw si Lord at kailangan ko lang magtiwala at doon ko po na-realize nasaktan ko din pala si Lord sa pagtatampo ko. Humingi ako ng tawad at unti-unting bumangon. Imbis na hindi umattend ng graduation, naging excited po ako. Nagpa-picture ako, umattend ng baccalaureate mass, nagpractice, kinuha ang toga, at dumalo sa mismong graduation kahit alam kong walang engineer sa unahan ng pangalan ko. Masaya pa rin ako dahil kasama ko ang buong pamilya ko. At simula nang tanggapin ko ang aking pagkatalo, unti-unti rin bumukas ang mga pinto. Natanggap po ako sa isang kilalang kumpanya at sa totoo lang ako po ang pinakaswerteng napasukan ng trabaho. Pinagbutihan ko po ang aking trabaho at January 2025, nagdesisyon po ako na muli mag-exam. Mula Lunes hanggang Biyernes, nagtatrabaho po ako tuwing Sabado. At Linggo mula Lunes hanggang Biyernes, nasa exam siya. Nagtatrabaho po ako tuwing Sabado at Linggo ay nasa review center ako dito sa Maynila. Feb 17, 18, 19, 2025. Ito na po ang mga araw ng exam ngayon. Wala na po akong sinunod na pamahiin. Wala akong pulang underwear. Wala akong bagong damit at sapatos. Ako din po ang nagtasa ng mga lapis ko. At hindi ko na din sinipa ang upuan ko. Basta alam ko, si Lord lang ang pinanghawakan ko. Magaan ang pakiramdam ko at may kapayapaan sa puso ko. Feb 24, 2025, lumabas po ang resulta at ito na nga. Licensed Mechanical Engineer na po ako. Sobrang pasasalamat ko po sa inyo dahil hindi nyo po ako pinabayaan. Totoo nga po, God's timing is the best timing. At gaya ng pangako ko, saan man ako makarating, ano man ang marating ko, ikaw at ikaw pa din ang uunahin ko. Maraming salamat po, mahal na mahal ko po kayo. Nagmamahal at nagpapasalamat, Engineer Lara Denise de las Alas. Ayun po. Napakinggan ko yan nung June 26 kaya nilista ko sa notes ko kasi yung piyesta ng mahal na ina ng laging saklolo ay June 27. So yan ay the day before. Nakakatawa po kasi makarinig ng ganyan, no? Kasi katulad natin, kung mapapansin nyo yung mga una nating episodes,
ako din mismo nagpapatotoo sa pag-ibig at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Siyempre, katuwang niya rin lagi yung mahal na ina. So, kagaya rin natin na may mga sariling nanay, alam naman nating lahat na ang mga nanay, sila yung mga nauunang manalangin para sa ikabubuti ng mga anak nila. Kaya wag po rin po tayong mahiya na tumawag sa mahal na ina, magdasal kay Mama Mary. Lagi nga pong binibilin yan sa atin, o kahit sila Pope Francis, napaka laki ng debosyon niya kay Mama Mary. Kung maaalala nyo, si Pope Francis ay nilibing sa Basilica Maria Maggiore, o yung Basilica of Saint Mary Major. Doon niya piniling mailibing kasi tuwing meron siyang international trip, tumadaan siya doon para magdasal. So, siya po ay malaking deboto ni Maria, ng ating ina. Kaya ngayon po na August 15, Assumption of Blessed Virgin Mary, huwag po nating kalimutang magdasal. Kung kaya pong dumalaw sa simbahan, ay mas maganda po makinig ng misa, sumama sa selebrasyon, o kaya online mass, okay lang din. Huwag nating kalimutan na tumawag sa mahal na ina. Kaya nga, kung titingnan nyo yung ating banal na rosaryo, paulit-ulit na Hail Mary, Kasi nga, na siya proven and tested na kapag tumawag tayo sa mahal na ina, kay Mama Mary, talagang iba rin ang blessings, iba ang dating, iba ang mas powerful nga ba sabi nung iba. Kasi syempre si Mama Mary ang number 1 na pinakamabilis at pinakamadaling mamagitan sa kanila ng sarili niyang anak, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya nung pinapakinggan ko si Engineer Dennis, nung siya ay nagpapatotoo at nag-share ng kanyang testimony, kanyang story na pagiging deboto, ay nakaka-empower din talaga. Nakakatuwa makinig ng mga gano'n. Sana marami pang gano'n. Actually, marami rin naman. Kung mapapadpad ho kayo sa St. Jude, sa National Shrine of St. Jude sa may Menjola, sa may Malacanang, ang dami rin po doon na kahit nga silipin nyo lang ho sa Facebook page nila, minsan lalagay din tayo ng episode siguro, lagay natin yun, share natin yung mga nagpapatotoo doon. Ang dami rin yung mga, lalo na yung mga nag-exam din. Meron kasi sila doon parang isang pader, isang wall na may mga sticky notes, bumabalik yung mga pumasa, marami rin bumabalik at nagpapasalamat, sumusulat doon na na sila. Nakakatawa makakita ko mga salamat St. Jude, engineer na ako, salamat St. Jude, architect na ako, mga ganon. Kaya tayo, wag din ho tayong mag-hesitate na mag-share ng ating mga kwento. Kasi yung maganda sana yung manormalize natin yung pagpapasalamat kay Lord, Nakakatuwa pag minsan nakakanood daw na sa TV,
sa mga noontime show pa, anong channel. Nakakatawa kasi parang ngayon, napansin ko nung bata ko hindi naman masyadong ganon, pero ngayon mas normal na nila, mas vocal na sila doon na binabanggit nila na maraming blessings mula kay Lord. Dapat magpasalamat lagi kay Lord. Si Lord lang ang pag-asa. Magtiwala lang tayo lagi. Kailangan everything, no? Sinasabi nila na kailangan lahat ng ginagawa mo ay ialay mo kay Lord. Lagay mo lagi si Lord doon. Lagay mo lagi ang Poong Jesus Nazareno. At makikita mo yung kaibahan. No? Kung meron kang exam o kahit daily routine mo lang, nasa biyahe ka, papasok ng trabaho, huwag mong kalimutan magdasal. Pauwi ka, huwag mong kalimutan magdasal. Nagising ka, huwag mong kalimutang magpasalamat. Saglit lang, napakadali lang magdasal. Kahit saan, nandyan ang mahal na Senyor. Hindi ka niya pababayaan. Ayun po, ayun nga, sana ngayong kapistahan ng pag-akyat o yung iniakyat si mahal na Maria, mahal na ina, sa langit, iniakyat siya ng mga anghel, iniakyat siya sa langit. Sana huwag tayong makalimot dumaan sa simbahan, magdasal, o manood ng online mass, at magpasalamat sa mahal na ina. So, dito ko po tatapusin ang episode na ito. Sana po suportahan nyo po ako. Suportahan nyo yung mga susunod pa na episodes. Kung nais nyo pong magbahagi din ng inyong sariling kwento, may kanya-kanya tayong kwentong Nazareno. Pwede po kayo mag-email sa akin at babasahin po natin dito para mabahagi sa mga ibang kadeboto natin. Send nyo lamang po sa email address na nakikita nyo sa screen. Yung kwentong nazareno@outlook.com. Pwede din po kung may mga alam kayong kwento katulad nito na napanood ko yung kwento ni Engineer Dennis de las Alas, Engineer Lara, sa Baclaran. Napanood ko lang siya sa online mass kasi nagmisa novenaryo ako para dun sa kapistahan ng mahal na ina ng laging saklolo. Kaya ako siya napanood. Tapos nilista ko lang dito kasi gusto ko rin i-share sa iba. Kung baka kasi hindi naman lahat nakakanood eh. Pero gusto ko lang din i-share dito. Kaya kung meron din po kayo nakikitang mga storya na gusto nyong i-share natin, huwag po kayong mag-hesitate. Huwag po kayo mahiya kung may mga sarili kayong kwento, kasi napakasarap po sa pakiramdam kapag yung mga kwento nyo ay nakakatulong sa iba. Dahil nai-inspire nyo sila, na-motivate nyo sila. Higit sa lahat, posible kasi na yung kwento mo mismo, baka yun na yung hinihintay nila na kwento. Baka yung kwento na yun yung makakasalba sa buhay ng iba. Baka sakali yung kwento mo pala yung hinihintay nila marinig ng mga taong nawalan na ng pag-asa sa buhay, ayaw na mabuhay. Minsan may ganun na decided na sila mag-suicide. Pero biglang nakarinig sila ng kwento. Nabuhayan sila ng loob. So, tulungan natin. Baka kasi yung mga kwento natin, yung mga kwentong pagpapatotoo natin sa pagmamahal ng mahal na Poong Jesus Nazareno, baka yun yung tutulong sa kanila makabangon. Kaya tulungan natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Lord sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Pwede din naman kung meron po kayong kilala na tingin nyo nangangailangan, may anxiety, may depression,
yung mga kailangan makapakinig ng mga ganitong klaseng kwento, maaari nyo pong isend tong video na to sa kanila. Pwede nyo rin hong download o i-re-upload sa sarili nyong channel kung meron man. Wala akong problema sa akin. Mas importante ho sa akin yung mas maraming maabot yung mensahe, yung pagpapatotoo, yung mas maraming taong makakinig ng mga ganitong klaseng kwento. Yun po ang mas importante sa akin. Muli, maraming salamat po. Huwag po kalimutan mag-like, comment, share at subscribe. Lagi po nating tatandaan na lahat ng nangyayari ay may dahilan. Lahat ng nangyayari mayroong dahilan. Merong kaakibat na dahilan. Kaya huwag po kayo madadown. Hindi nyo man malaman ang sagot ngayon. Balang araw, may intindihan nyo bakit sa inyo nangyari ang bagay na yon. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.